Marami ang humihikayat sa akin na ipaliban muna ang aking expose habang hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic. Hayaan ko lang daw muna si Norman mangusin sa kanyang charitable activities. Kahit ano man daw ang kanyang pagkatao at kahit saan man daw nanggaling ang pera na ginagasto niya, ang mahalaga daw ay nakakatulong si Norman mangusin sa panahon na ito. You have to give it to Norman Mangusin. Mukhang na perfect niya ang modus operandi sa kanyang pangbudol-budol. Marami talaga ang naniwala na siya ay isang bilyonaryo at tumutulong sa panahon ng krisis. Marami ang bilib na bilib sa kanya. Natulala at humahanga sa kanya. Hindi nila namamalayan na piniperahan sila ng isang scam artist. At sa kanyang pinakabagong racket sa panahon ng COVID-19, nagagawa niya yung tinatawag sa wikang Ingles na hitting two birds with one stone. Araw-araw, wala nang ginagawa si Norman Mangusin kundi umupo sa harap ng kanyang smartphone at mag-YouTube live streaming. May sa hapon, may sa gabi, may sa madaling araw. Wala namang laman ang kanyang mga sinasabi. Puro lang drawing ng kunwari patuloy na pagdating ng bigas at pagkain sa mga nangangailangan. Pero kahit isang totoong pagdating ng tulong, wala namang nakikita ang kanyang mga tagahanga. Basta na lang at naniniwala sila sa mga sinasabi ni Norman Mangusin. Kapag sinabi ni Norman Mangusin na may ipinadala siya na 100 tonelada na bigas sa Infanta, Quezon, palakpakan kaagad ang kanyang mga fanatics. Marami na siyang pinangakuan ng tulong. Hindi naman dumarating. Naluto na talaga ang kanilang kaisipan sa mga kasinungalingan ng pekeng Marcos na ito. Marami ang nautuan na magbigay ng donasyon na cash kay Norman Mangusin sa pamagitan ng super chat sa YouTube live streaming. Akala ng mga generous yung mapagbigay na mga tagahanga niya. Umaambag sila sa ginagawa ni Norman Mangusin na pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi nila alam, high-tech na ngayon ang dating nagbebenta ng peking gold bar. Super Chat. Yan po ang tawag sa bagong feature sa YouTube live streaming kung saan maaring magbigay ng donasyon na pera ang isang nanonood sa channel. Nagbibiro lang pala. Nagulat ako. Ito kasi message niya eh. Makikita niyo po yan sa top right side ng screen na may iba't ibang kulay. Habang nakikipag-ugnayan ang host ng isang vlog sa kanyang mga viewers, may mga generous na tao na nagbibigay ng pera gamit ang kanilang credit card. In the case of Francis Leo Marcos, karamihan sa mga nagsusuporta sa kanya ay mga Filipino na nasa abroad. Mga magandang loob na tao na gustong makatulong. At dahil may tiwala sila kay Francis Leo Marcos, kusang loob sila na nagbibigay ng iba't ibang halaga ng pera. In euro, US dollar, dinar, yen at marami pang currency. Natutuwa siyempre si Norman Mangusin. Patok na patok ang kanyang scam. Akala ng mga viewers niya nakakatulong sila sa kapwa. Subalit hindi naman talaga pumupunta sa tulong ang pera. Sa bulsa
ni Norman Mangusin lahat nahuhulog. Ito po ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng maghintay hanggang matapos ang krisis upang ibulgar ito. Nangyayari na ang scam mula pa noong 1 buwan. Dito niya kinokolekta ang pera ng mga naniniwala sa kanya. High-tech na ngayon ang pangbudol-budol ni Norman Mangusin. Makikita niyo na hindi naman gaano kalaki ang bawat donasyon. May $5, may 10 euros, may 30 pesos, may 5,000 yen, at iba-iba pang mga halaga. Kung sa peso, it ranges from 50 pesos to 1,000 pesos each. Paminsan-minsan, may pumapasok na mas malaking halaga. Magaan para sa mga nagdodonasyon. Hindi masakit sa bulsa. Iniisip nila na maliit lang naman na halaga. Pero malayo ang marating sa pagtutulong. Yun ang nasa isip nila. Sa bawat live stream ni Norman Mangusin, let's say na makakolekt lang siya ng average of 100 pesos mula sa 500 tao. Meron na siya kaagad ng 50,000 piso, 50,000 pesos. Napakadali magpera, di ba? Ito ang dahilan kung bakit ilang beses bawat araw na nagla-live streaming si Norman Mangusin. Tinatiming niya sa iba't ibang time zones sa buong mundo. Target niya kasi ang mga Pilipino na nasa ibang bansa, sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, at kahit na sa Asia. Teka nga, akala ko ba super yaman itong si Francis Leo Marcos? At sinabi niya na hindi niya kailangan ang donasyon ng pera bilang ambag sa kanyang pagtutulong. Para sa isang bilyonaryo, barya lang ang pera na nakokolekta niya sa bawat live chat. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit binibigyan ng malaking panahon ni FLM ang magawa ng live chat bawat araw? Wala namang siyang sinasabi kundi daldal at magyabang ng magyabang. Inaaliw niya lang ang kanyang mga viewers. Kinikiliti, pinapandaran ng kanyang mga kwento na puro drawing. Kung sa wikang Ingles, tall tales. Hindi lang pala sa Facebook at YouTube ang marketing offensive at pang-racket ni FLM. Pati na rin pala ang TikTok. Pinasok na niya. Wala akong TikTok account. Pero may nagpadala sa akin ng mga screenshot ng kanyang TikTok accounts kung saan niya pinapatuloy ang kanyang panloloko. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, ang TikTok ay para sa mga magaling sumayaw o kumanta upang i-showcase ang kanilang talents. Hindi naman sumasayaw si FLM. Hindi naman siya kumakanta. Pinapakalat niya lang sa TikTok ang kanyang panloloko. Believe ako. More than 90,000 followers na siya doon. Walang patawad talaga si FLM. Sa bawat pagkakataon na makapag-scam, talagang walang pag-aatubili na umaatake. Hindi lang po sa super chat ang kanyang racket sa YouTube, kundi pati na yung monetization na tinatawag. Ang ginawa niya, kumampanya talaga na dumami ang kanyang mga subscribers at marami ang manonood sa bawat live stream. Pagkatapos ng live stream, may mga editor siya at hinahati-hati yung kanyang live stream para marami ang mga video. Tapos pinapadala ito sa iba't ibang mga accounts sa YouTube na kanya rin upang makaani ito ng maraming views. Siyempre, sa bawat view, pera ang kapalit noon. Unti-unti po na lumalabas na
na puro empty promise itong ginagawa ni Norman Mangusin. Katulad po sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Pinabula ni Norman Mangusin na nagpa-deliver siya ng isang truck ng bigas para sa Barangay Santo Domingo. Naniwala naman ang mga residente. Kaya kinailangan pa na magpalabas ang barangay officials ng isang clarification na may dumating nga na isang truck na bigas sa barangay. Pero hindi ito galing kay Francis Leo Marcos, kundi galing sa isang foundation ng Filipino-Chinese family. Nabisto na naman si Francis Leo Marcos. Diyan lang magaling si FLM ang pag-angkin ng hindi sa kanya.